Ganito din ha. Turuan kita kung paano ka matuto sumulat ng pinakatay. Halimbawa. Ayan. Ito ay ha. Lam. Mim. Ba. Wow. Yan. Lagyan mo ng ganyan. Ha. Ha. Lim. Ba. Wa. Yan. Ayusin natin dito kayo. Nagluko-luko na naman. Halimbawa. Ayan. Ganyan lang yan. Halimbawa, isulat natin ay kumusta ka? Yan. Kaf. Mim. Sin. Ta. Kung gusto mong i-separate ang kaf, ay okay lang. Depende sa iyo dahil kapag ang isusulat natin ay hindi salita ng Arabic ay malaya tayo mismo ang mag-compose ng spelling ha. Walang mali dito kahit sinong ustad na magsasabi sa iyo na ito ay mali kapag idikit mo na ganyan, depende na sa iyo kung maniwala ka sa ustad na yun na stricto. Ang importante dito ay maintindihan at maunawaan. Ay, pareho lang palang maintindihan at maunawaan. Ulitin ko. Ang importante dito ay mabasa ng bumabasa at maunawaan niya yun. Yun, yan, importante. Maglagay ka ng space, depende sa iyo. Halimbawa, kung palitan ko ang ha, yan ang gamitin ko, depende sa akin. O, depende sa iyo. Ikaw kasi ang tinuturuan ko Halimbawa, ito ay ha. Lam. Halika. Oh, hindi na ako maglagay ng space. Yan. Halika dito. Yan. Yan. Yan naman ang ha na ginamit ko. Hindi ako gumamit ng ganyan. Depende na yan sa iyo. Yan. Pero ito, ang point dito ay tuturuan kita kung paano mo isulat ang Arabic alphabet. Dahil ito ang guide mo sa lahat ng letrang gagamitin mo kapag ikay magsusulat sa gusto mong isulat. Ito. Ang alif, waw, ra, leche. Luko-luko naman ito. Oh, nakalimutan ko naman ng leche. Pang-expression ko lang naman yan Hindi naman masama yun para sa akin. Nasanay na ako ng ganyan. Halimbawa, ito ay alif, waw, ra, zay, dal, zal. Yan. Hamza. Sila ay hindi pwedeng idikit yan kahit pinakatay pa kapag nalalagay sila sa unahan. Kapag sa last ay pwede. Pero ito talagang separate yan Minsan sa taas at sa baba nalalagay ang ganito. Ito yung hari ng mga letra. Kahit saan siya malalagay na letra ay siyang masusunod. Halimbawa, malalagay dito sa waw. Kapag may hamza dyan sa waw at mayroong bawil na ganyan, huwag mo yung sabihin na wa. Sabihin mo yan na a. Parang mawawala rin ito kahit nakikita ng bulayat mo na may waw dyan. Waw dyan, kapag mayroong ganyan, yan pa rin ang masusunod. Yan, balik tayo dito. Halimbawa, ito ay ba, ta, sa, jim, ha, kha. Yan. Ba, ta, sa, ha, jim, kha, dal, zal, ra, zay. Tingnan mo na separate yan. Tapos, dito na lang tayo. Sin, shin. Yan. Pwede na yan. Kahit anong gawin mong letra dito ay pwede na. Maliban sa mga ito. Kasi sa last, pwede yan ilagay. Halimbawa, ra. Yan. Yan, pwede yan. Pero wag na natin isulat yan. Halimbawa, sin, shin, sod. Lagyan mo lang ng tulok. Bod. Ganon din kapag po. Kapag may tuldok, zo. Yan. Ganyan yung mga halimbawa. Pwede mo rin kunin dito ang fa. O, mim. Dagdagan natin. Kaf. O, dito rin. Yan. Ain. Ang ain, ganyan lang kapag sa center nalalagay. Ghain kapag ganyan. Pero kapag sa unahan, ang ain ay ganyan pa rin. Halimbawa,
Halimbawa, yan ay alayhim. Yan ay alayhim. Ganyan pa rin ang ayn kapag sa unahan. Pero kapag sa last ay ganito. Halimbawa, ganyan. Ito ay parang meron niya dito, sami'ul. Ito ko na kung ano spelling. Basta, ganyan ang style. Sami'ul, alim, parang ganun yun. Nakita ko sa Quran. Basta ganito ang style ng ayn kapag sa last. Kapag sa center ay ganyan. O yan. Iyan na ang guide mo. Sa lahat ng gusto mong isulat, siyempre nandyan na lahat ng letra. Yan. Lahat ng letra ay nandyan na. Pwede mo nang gawin dito. Yan ang basihan mo. Ito, dito na rin ang ya. Sa tulog lang tayo magpapalit ng tulog. Halimbawa, isulat natin kanina ang kumusta ka. Para hindi ka mahirapan, halimbawa gumamit ka ng ganyan. Ganun ang gawin mo. Nyeng. Ganyan. Tapos, fa. Pi. Na. Ka. Tay. Yan. Pinakatay. Lagyan mo lang ng ganyan. Yan. Yan. Pero kahit wala na yung ganyan, kapag ang bumabasa ay hindi siya beginner, talagang alam niya yan eh. Yung mga marunong na bumasa na mga matatanda na, aram niya talaga yan kasi tulog lang tayo magbabase. Pero ang standard talaga na pamamaraan ay walang magtuturo sa madrasa na ganyan sa pamamaraan ko na ganyan. Walang ganyan. Kaya may basar ako dahil sa mga ganyan eh. Pero walang pakialam dun eh. Ang importante nga ay maintindihan, mabasa at maintindihan. Ganyan talaga yan. Sulat mo. Fa, nun, kaf, ta, ya. Yan. Yan. Pinakatay. Yan. Pinakatay. Ganyan talaga. Pero ito ay tinuturuan lang kita ng mga technique para hindi ka mahirapan. Ha? Ganyan. Gumawa ka lang ng ganyan. Yan. Kahit anong letrang gawin mo dyan. Pwede. Easy lang mga ito ay pwede lang ilalagay sa last. Halimbawa, ito ay mim. Dagdagan natin ng alif ay pwede na. Pero hindi pwede na alif ang unahin mo. Ganyan. Mim. Dahil magiging lam ito. Yan eh. Kapag ganyan mauna, hindi na yan alif, yan ay lam. At saka mim. Ganyan, mim at saka alif. Kaya para maintindihan mo, ganyan yan. Tapos, halimbawa, sulat natin ay as-sama. Pwede natin kunin dito. Putulin natin dito. Ito ay lam. Ito naman ay sin. May alif dito. Tapos, may hamza dyan. Yan. As-sama. Kahit wala na yung bawal dito sa alif, understood na yun na a talaga yan kung basahin. Nagiging silent lang ang lam dahil meron, ang letrang sumunod sa kanya ay meron ganyan. At may mad kasi dyan, ganyan yan. Hindi lang masyadong maganda pag aalis na natin. Yan, ganyan mga halimbawa ha. At kapag sa salita ng Arabic naman ang yung isusulat, pwede ka magpalit ng style ng pagkakasulat. Pero ang spelling, hindi mo pwedeng palitan eh. Hindi. Kung ano yung spelling, ganun talaga. Pero kung hindi salita ng Arabic, ikaw mismo ang compose na niya. Ikaw mismo ang mag-compose ng spelling. Kahit anong gusto mong spelling, basta mabasa at maintindihan. Ito ay kaf, fa, ay, ya, fa, tapos ha, lam, kaf. Yan. Basahan mo yan ng, ay, mali. Ganyan, tapos kaifa. Patagalin mo dyan sa ha dahil may alif. Kaifa haluka, ganyan. Yan yung mga advance na lang ito ha. Kapag ang alif, waw, or ya na walang vowel ay kapag sumunod sa mga letra ay patagalin mo ng konti. Kagaya niyan. Huwag mo sabihin na kaifa haluka dahil naiwan mo itong alif. Kailangan ha. Kaifa haluka dahil sa alif na yan. Na ang ibig sabihin ng kaifa haluka ay kumusta ka, yan, kumusta ka. Pero ka kapag lalaki, kaifa haluka. Kapag babae naman ay kaifa haluki, ganyan. Kaya palitan natin dito, sabihin natin na kumusta ki. Walang ganun. Joke lang yun. Baka naman kapag nakalimutan kong sabihin sa iyo na joke lang eh, baka lumabas naman ang mga baser. Pati yung Tagalog, ginawa natin na grammar, ginawa natin Arabic grammar. Yan, ganun yun ha. Kahit pahaluki kapag babae.
Kahit pahalo ka kapag lalaki. Pero dito sa kumusta ka, wag mong sabihin na kumusta ki kapag babae. Joke lang yun. Yan. At balik tayo dito. Ito ang guide mo para matuto ka bumasa kahit anong gusto mong isulat na pinakata. Ito ang guide mo kung paano ko isinulat. Kung napansin mo kung paano ko isinulat ito, yan ang guide mo. Kahit anong letra ay pwede mo nang kunin sa ganyan. Yan. Basta maliban sa mga yan. Yan.